Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4376. Dahil namangha ang 5 Poison Sect, sumigaw si Daryl, Liyab, Liyab, Red Lotus, linisin mo ang mundo. Kaagad, isang siga ang pumuligid kay Daryl, at ang mga daloy ng apoy ay mabilis na nabuo ng isang higanteng dugo lotus na suspend ang kalagitnaan ng hangin. Sa katunayan, iyon ay isang bagong kasanayan na natuklasan ni Daryl nang siya ay desperado ang Red Lotus Technique. Habang nabuo ang higanteng Red Lotus, nakataas ang hangin, at ang lupa ay tinakpan ng apoy na nadarama ng lahat ang hindi mabababang init. Sa sandaling iyon, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay, at isang talulot mula sa Red Lotus patungo sa Selene A. Queenie, bumuo ito ng isang proteksyon na kalasag na nakapaligid sa Panginoon at kanyang alagad. Ang enerhiya ng Red Lotus ni Daryl ay mas malakas kaysa sa White Lily Cold Flame. Ito ay may kakayahang masunog ang halos lahat, hindi makatis sina Selene at Queenie sa gayong init. Arg! Mabilis ang mga kamisete sa ilang 5 Poison Sect na mga alagad na nakatayo malapit sa Daryl ay nahuli sa apoy. Ang mukha ni Arthur ay nakakalbo, ngunit nagkunwari siyang manatiling kalmado at sumigaw, mabilis na buhayin ang iyong panloob na enerhiya at bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Habang nagsasalita siya, mukhang kalmado siya, ngunit hindi niya maipaliwanag na kinakabahan ng malalim. Ang mga kapangyarihan ni Daryl ay masyadong nakakatakot. Ang dugo lotus ay nasusunog tulad ng araw. Kung hindi ako nag-iingat ngayon, mamamatay ako dito kasama ang aking mga kalalakihan. Kaagad, ang natitirang mga alagad ay nag-aktibo ng kanilang panloob na enerhiya. Pagkatapos, ang dugo lotus ay sinisingil pasulong at bumangga sa higanteng spider. Agad, ang isang bingi na umungol ay maaaring marinig sa loob ng 1 kilometro radius. Ang alikabok at usok ay nasa lahat ng dako. Ang alikabok at usok ay nawala ng mabilis. Ang higanteng spider ay sinunog ng kapangyarihan ng apoy ng dugo lotus, hindi isang bakas ng abo ang naiwan ng talunin ng higanteng spider. Si Arthur ay nanginginig at staggered paatros. Siya spat sariwang dugo, at ang kanyang mukha ay ashen. Matapos makuha ang kanyang balanse, tinitigan ni Arthur si Daryl na may pagkabigla, at siya ay nanes. Kasabay nito, naging tahimik ang pin drop. Lahat ay tumingin kay Daryl na parang halimaw. Malinaw, naubos na niya ang kanyang enerhiya. Paano niya magagamit ang kakilakilabot na kasanayan na iyon? Tao ba siya? Thud. Habang tinitingnan siya ng lahat, hamina ang mga paa ni Daryl, at bumagsak siya sa lupa. Sa katunayan, ginamit niya ang dugo lotus teknik sa isang kritikal na sandali, at naubos ang kanyang enerhiya. Kung mangyari muli ang isang digmaan, kahit na ang isang bata ay maaaring pumatay sa kanya ng madali. Sa wakas, tinipon ni Arthur ang kanyang mga saloobin at staggered habang naglalakad siya pasulong. Tiningnan niya si Daryl nang may pagkalito at sinabi ng malamig na puso, sino ang akala na mayroon kang isang lihim na pamamaraan na bihirang ihayag mo sa iba, iano ngayon? Kahit na nasaktan mo ako, marami pa akong kasama na lalaki, hindi ka makakatakas ngayon. Pagkatapos, itinuro niya kay Daryl at sinabi, makibalita ka sa kanya. Wala siyang lakas upang labanan muli. Nais ni Arthur na mahuli niya ang lalaki sa kanyang sarili, ngunit alam niya na ang kanyang ugat ng puso ay naputol, at hindi niya magamit ang isang solong piraso ng kanyang mga kapangyarihan. Agad, ang mga alagad ay nakatitig sa bawat isa at nagmamadali pasulong. Si Daryl ay galit at kinakabahan. Ito ba ang tadhana ko? Nakatadhana ba ako mahulog sa mga kamay ni Arthur? Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko. Sa ilalim ng matinding galit, nahimete si Daryl. Daryl, sigaw ni Selene, at walang kahit anong hesitasyon, tumakbo siya.
at nakipaglaban sa mga disipulo ng Five Poison Sect na siyang nasa daanan nila. Ang kanyang internal na enerhiya ay medyo gumaling na, pero wala siyang magagawa kundi ipaglaban ito. Bayaw, bayaw. Sa parehong pagkakataon, tumakbo rin si Queenie. Palapit at hinakawakan ang mga bisig ni Daryl, at walang tigil na sumigaw. Patuloy na tumutulo ang luha niya sa kanyang mukha. Hindi pa bumabalik ang internal na enerhiya ni Celine, at natural, hindi niya matatalo ang mga disipulo ng Five Sect. Wala pang 2 minuto, ang isa sa mga disipulo ay nahanap ang oportunidad at pinalo ng kanyang palad ang likuran ni Celine. Kabanata 4377. Master, sigaw ni Queenie. Gusto niyang tumakbo para tulungan ang master niya, pero hindi pa magaling ang internal na enerhiya niya. Mahina siya. Kalaunan, nanghina ang mga paa niya, at nahulog siya sa lupa. Pinunasan ni Arthur ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sumigaw, "Dali! Hulihin sila!" Agad, ilang mga disipulo ng Five Poison Sect ay tumakbo papalapit at tinakpan ang acupoint ni Celine. Nangisay ang katawan ni Celine, at hindi siya makagalaw. Tapos, 2 pang mga disipulo ang nagmadali kay Queenie at tinakpan ang kanyang acupoint. Dinala rin nila palayo si Daryl. Sa pagkakataong iyon, wala pa rin siyang malay. Group Brother Arthur. Ang 2 disipulo ay dinala si Daryl kay Arthur. Ang isa sa kanila ay nagtanong, "Anong gagawin natin sa kanila?" Habang nagsasalita siya, hindi niya maitago ang tuwa nila. Sa wakas, ang pinakamalaki nating kalaban, si Daryl, ay nahuli rin. Huminga ng malalim si Arthur, nag-isip ng ilang sandali at sabi, "Putulin niyo ang isang kamay at paa niya para hindi siya makatakas sa oras na magising siya." Nagsalita si Arthur na may diretsyong mukha, at ang mga mata niya ay nagpapakita ng kalupitan. Si Arthur ay tuso sa likas na katangian. Alam niya kung ano ang may kakayahang Daryl, at upang maiwasan ang hindi kinakailangang problema, nagpasya siyang gawing isang may kapansanan si Daryl. Ang mga may kapansanan ay hindi may kakayahang makatakas. 0-0, Group Brother Arthur. Kaagad, ang isa sa mga alagad ay sumagot at sumunod upang hilahin ang isang machete at madulas ang kanang paa ni Daryl. "Hindi, huwag gawin ito." Nabagbag, damdamin si Queenie habang humihikbi siya. Sumigaw siya dahil gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang acupoint ay nasil. Hindi siya makagalaw ng 1 pulgada. Sa sandaling iyon, nawalan ng pag-asa si Queenie. Napagpasyahan niya na kung ang kanyang bayaw ay pinatay, hindi niya nais na magpatuloy sa pamumuhay. Kasabay nito, si Celine ay nag-flush, nagulat, at labis na galit. "Ikaw." Pagkatapos, hinabol ni Celine ang kanyang mga labi at sumigaw kay Arthur, "Bakit mo kailangang putulin ang kanyang binti? Hindi ba nahihiya ang 5 Poison Sect na atakehin ang isang walang malay na tao?" Tinitigan niya si Daryl habang nagdarasal siya. "Daryl, mangyaring maging okay. Mangyaring maging okay." Nag-snickered si Arthur at tiningnan si Celine nang may pag-aalipusta. "Wala ka. Sino ka upang sabihin sa amin kung ano ang gagawin?" Pagkatapos, hinimas niya ang kanyang kamay at sinabi, huwag pansinin siya at magmadali. Kaagad, isinaaktibo ng alagad ang kanyang panloob na enerhiya at gaganapin ang machete habang siya ay speed up. Habang handa silang putulin ang kanang paa ni Daryl, ipinikit ni Celine ang kanyang mga mata nang walang pag-asa habang halos lumipas si Queenie. Bigla, isang malakas na aura ang nagmula sa malapit. Kasabay nito, isang tinig ang nagsabi, "Makinig ka rito, kayong lahat mula sa 5 Poison Sect. Pakawalan mo ang aking Panginoon." Agad, lahat, kabilang si Arthur, ay tumingin sa direksyon ng tinig na iyon. Ang alagad na malapit ng putulin ang kanang paa ni Daryl ay nagyelo. Din, nakita nila ang isang figure na singilin sa kanila. Ang taong iyon ay nakasuot ng isang maruming mahabang gown, tulad ng isang pulubi. Gayunpaman, ang taong iyon ay mayroon ding isang malakas na aura at isang
mapagmataas na ekspresyon. Ito ay si Sergio. Hindi niya mahanap si Kendall sa ilalim ng kuweba. Sumuko siya sa paghahanap at isinugod kay Maple Manor. Wow! Nang maramdaman nila ang aura ni Sergio, lahat, kasama sina Arthur at ang mga alagad ng limang Poison Sect, ay nagulat. Ang taong iyon ay may malaking kapangyarihan. Lalo na si Arthur. Pinahid niya ang kanyang mga browser habang siya ay may sukat na Sergio sa pagkabigla at hinala. Kakaiba yan. Ang panloob na enerhiya ng taong iyon ay katulad ng limang banal na paraan ng langit. Gayunpaman, tanging ang master ng sekta ay kwalipikado na linangin ang pamamaraang iyon. Saan natutunan ito ng taong iyon? Alam ni Arthur na nilabag ni Sergio ang kadalisayan ni Kendall. Dapat ay nakakuha siya ng hindi bababa sa 80% ng kanyang mga kapangyarihan. Puno ng pride si Sergio, pero napatigil siya noong nakita niya kung anong nangyari sa Maple Manor. Kabanata 4378. Anong nangyari ngayon? Bakit nabalot ang Maple Division ng maladagat na apoy? Napansin ni Sergio na ang orihinal na magagandang Maple Division ay nabawasan ng lubusan sa mga lugar ng pagkasira sa ilalim ng nasusunog na apoy at wala ng ibang tao. Makapal na usok na sinisingil sa loob. Kaibigan, tulad ng hindi sigurado si Sergio, tinitiis ni Arthur ang sakit, bumakbang pasulong, at sinabi ng mabuti, ano? Ang gusto mo, narinig kong hiniling mo sa amin na palayain ang iyong Panginoon. Sa palagay ko ay dapat may ilang hindi pagkakaunawaan. Si Arthur ay tumingin ng same time. Nang tanungin niya iyon, ngunit talagang kinakabahan siya, dahil napakalakas ng taong iyon. Mas malakas ba ang kanyang Panginoon? Sa nagdaang kalahating buwan, ang limang Poison Sect ay nahuli ng maraming sikat na mga doktor, ngunit wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa isang martial emperor. Kaya, dapat itong isang pagkakamali. Ayaw ni Arthur na kumilos sa gayong duwag na paraan, ngunit wala siyang pagpipilian. Malubhang nasugatan siya ni Daryl sa labanan, at wala na siyang kapangyarihan upang labanan maaari lamang siyang magalang. Huminga ng hininga sina Celine at Queenie nang makita nila iyon. Halos mawala sa paa si Daryl. Kasabay nito, sinukat nila si Sergio. Nagtataka sila kung kailan may napakalakas na tao sa Great East. Tila ang limang Poison Sect ay nahuli din ng isang malapit sa kanya. Ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan. Tila maaari nilang iyon ang pagtaas ng tubig ng labanan. Sa kaisipang iyon, pareho silang tumingin sa bawat isa na may hindi masabi na kaguluhan. Isang hindi pagkakaunawaan. Sinisikap ni Sergio, 5 araw na ang nakakaraan. Sigurado ako na ito ay ang mga kalalakihan mula sa limang Poison Sect na lumayo sa aking Panginoon. Sa palagay mo ay magkakamali ako ng ganyan. Malamig ang mukha ni Sergio nang sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng hindi masabi na kagalakan. Naramdaman nito ng napakalaking ganyan ba ang pakiramdam na mas malakas kaysa sa iba? Lahat ay magalang sa kanya nang makita nila siya. Hindi niya inisip na makakatanggap siya ng ganoong paggamot. Maaari ko bang tanungin ang hindi maipaliwanag ni Arthur? Ngumiti siya ng mapait at tinanong. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng iyong Panginoon? Sumingit si Sergio at buong pagmamalaki, gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Ang aking Panginoon ay si Capriles. Saan mo siya kinuha? Sabihin mo sa akin. Halos umungol si Sergio sa huling pangungusap. Kasabay nito, hindi makakatulong si Sergio, ngunit tingnan ang nasusunog na Maple Division na may isang madilim na mukha. Kung ang kanyang Panginoon ay sinunog hanggang kamatayan, hahayaan niyang mamatay ang lahat kasama niya. Capriles, nabigla si Arthur at mabilis na sinabi ng isang ngiti, kaibigan, ang iyong Panginoon ay kinuha ng Elixir Sect. Mga kalahating oras na ang nakakaraan. Ipinapangako ko sa iyo na wala siya sa Maple Division. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Sergio. Kung si Arthur ay hindi napinsala ng masama, hindi siya mag-abala na makipag-usap kay Sergio sa isang
magalang na paraan. Hindi niya alam kung nasaan si Capri Hayes dahil pagdating ni Andy, upang mailigtas ang kanyang mga tauhan, siya at ang mga piling alagad, ay wala sa Maple Division. Gayunpaman, siya ay sapat na matalino upang gumawa ng isang kasinungalingan ng madali, balak. Nalinlangan si Sergio, sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na ang Capri Hayes ay save ni Andy isang oras na ang nakakaraan. Sa katunayan, buhay pa ba si Master? Sumimangot si Sergio at nagtanong. Nang kainahinala, sinasabi mo ba ang totoo? Ganap, naguguluhan siya sa 5 poison sect na mga alagad sa paligid niya. Naunawaan ng mga alagad ang pahiwatig at sinabi ng sabay-sabay, 0 sumama siya sa elixir sect. Nandoon kami sa oras na iyon. Hindi mga tanga ang mga disipulo na iyon. Alam nilang nagsisinungaling si Arthur, pero kung hindi nila ito tutulungan na itago ang kasinungalingan, walang makakapigil kay Sergio kung makakapatay ang galit niya. Nakaramdam ng ginhawa si Sergio at ngumiti pagkatapos marinig ang sinabi ng mga disipulo. Tapos, tumalikod siya at aalis na sana. Gayunpaman, napatigil si Sergio nung nakahiga si Daryl sa lupa. Bakit siya nandito? Hindi ba niya kasama si Yolanda? Paanong nandito siya? Maraming sugat sa kanyang katawan. Nahimite ba siya? Kabanata 4379. Nasaan si Yolanda? Bumulong si Sergio sa kanyang puso. Noong tiningnan niya ang dalawang babae, ganap siyang napatigil. Ang dalawang babaeng yun ay napakaganda. Kahit na may galos at nakulong sila ng ilang mga araw, ang mga damit nila ay madumi at hindi pa rin nila maitatago ang nakakaakit na hubog, lalo na ang kahinaan na pinapakita sa kanilang mukha. Kahit na sinong lalaki ay kakaawaan sila. Sa sandaling iyon, nanigas ang ekspresyon ni Sergio. Humugot siya ng malalim na hininga at pasikretong pinuri sila sa kanyang puso. Ang dalawang magaganda na iyon ay mas nakakaakit pa kaysa kay Kendall. Ang tingin ni Sergio ay nagparamdam kay Queenie na hindi mapakali, ngunit hindi niya maiiwasan ang kanyang pagkagalit sa sitwasyong iyon. Sir, napangiwi si Arthur nang makita niyang nakatitig sina Sergio kina Celine at Queenie. Nagmamadali siyang sinabi, ang 5 poison sect ay may marka upang makayanan ang dalawang babaeng iyon at Daryl. Mangyaring huwag makagambala. Kinakabahan si Arthur. Matagal na silang nakipaglaban at sa wakas ay nahuli si Daryl. Hindi niya maiwasang gulo ang taong iyon. Daryl, natigilan si Sergio at tumingin sa kanya sa sorpresa. Ano ang sinabi mo? Sino si Daryl? Nasaan na siya? Bulong ni Sergio sa kanyang sarili. Habang tinanong niya iyon, tinutukoy ba niya ang sikat na pinuno ng sekta ng Elysium Gate, Daryl? Itinuro ni Arthur kay Daryl na pinasa pa rin sa lupa, at sinabi, ito siya. Kahit na sikat siya sa 9 mainland, siya ang pinaka-tuso na tao. Tingnan mo siya ngayon. Nagpapanggap siyang nanghihina. Maaaring sabihin ni Arthur na hindi pamilyar si Sergio kay Daryl, o kung hindi man ay kukuha siya ng pagkakataon na paninirang puri siya. Walang kaparirikan. Nang matapos na siyang magsalita, si Queenie, na natahimik, ay sumigaw. Ang aking bayaw ay hindi ganoong tao. Siya ay isang bayani, isang mahusay na bayani sa 9 mainland. Sinisikap ni Arthur at hindi siya pinansin na obserbahan ang reaksyon ni Sergio. Ano ang impyerno? Ang puso ni Sergio ay lumaktaw sa isang matalo. Tinitigan niya si Daryl. Walang pagsasalita. Ang taong iyon ay kilalang pinuno ng Elysium Gate. Hindi nakakagulat na alam niya ng labis. Una, ikinakalat niya ang mga lobo, pagkatapos ay nahuli niya ang USA at tinanggal ang kanyang sarili para siyang makapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya hinahangaan si Daryl, lalo na kapag naisip niya kung paano siya napahiya sa harap ni Yolanda. Sa kabaligtaran, kinamumuhian niya si Daryl nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakakilanlan. Naisip niya kung gaano kakahihiyan si Daryl. Kahit na siya ay may mataas na katayuan, nagkunwari siyang walang sinuman na gumawa ng isang malapit na relasyon kay Yolanda. Narinig niya na si Daryl ay hindi mabilang na malapit na mga kaibigan.
ng babae, bawat isa ay napakaganda. Ngunit nais pa rin niyang makipagkumpetensya kay Sergio para sa pagmamahal ni Yolanda. Ang ganitong uri ng tao ay ang nakakahiya sa labas doon. Mas malamig ang pakiramdam ni Sergio sa kanyang puso, ngunit itinago niya ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya pinansin si Arthur at dumiretso sa dalawang babae. Miss, nang tumayo siya sa harap ni Celine at Queenie, sinukat sila ni Sergio at sinabi ng mapagkunwari, kaibigan ka ba ni Daryl? Pagkatapos, pinagmasdan niya si Queenie. Naramdaman ni Sergio na mas mahirap ang tibok ng kanyang puso nang maobserbahan niya ang mga ito mula sa isang malapit na distansya. Sobrang sexy nila. Ang isa ay tila intelektual at kaakit-akit, habang ang iba ay bata at maganda. Paano pinahihintulutan ni Daryl ang dalawang walang kapantay na mga kagandahan na samahan siya? Malapit na siyang sagutin ni Celine. Ngunit sinamantala siya ni Queenie. Bakit ka pipi? Nagtatanong sa lahat ng mga maling katanungan. Nasimangot si Queenie at sinabi kay Sergio na galit, ito ang aking Panginoon, ang kagalang-galang na pianist, Celine. Tumingin si Queenie kay Daryl at patuloy na nagsasalita ng buong kapurihan, bukod, hindi ako kaibigan ni Daryl, siya ang aking bayaw, ang honorable pianist, si Celine. Ang mga mata ni Sergio ay naiilawan, at ang kanyang puso ay napuno ng hindi mailalarawan na kaguluhan. Ito ay naging siya ang sikat na honorable pianist. Narinig niya na malakas siya at kasing ganda ng isang engkanto. Inisip ni Sergio na karapat dapat siya sa kanyang reputasyon. Kahit na hindi pa kailanman nilisan ni Sergio ang Great East, narinig niya rin ang pangalan ng honorable pianist. Pagkatapos malaman ang relasyon sa pagitan ni Daryl at ng honorable pianist, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Kabanata 4,400. Isip ni Sergio, kailangan kong nakawin ang babae niya dahil sinubukan niya ring ipaglaban ang atensyon ni Yolanda. Kung makakagugol lang ako ng magandang gabi kay Celine, wala akong pagsisisihan kahit mamatay ako agad. Pagkatapos nun, kahit kalahating araw na ang lumipas, hindi inaakala ni Sergio iyon. Tsaka, hindi siya ganoon kalakas, at ang kanyang master, si Capri Hayes, ay hindi sobrang sikat sa Nine Mainland. Paano na ang kanyang wala sa lugar na kasabikan ang aangkin ulit sa honorable pianist? Gayunpaman, pagkatapos niyang makuha ang 80% lakas ni Kendall, mas lalong lumakas din ang ego niya. Ngumiti si Sergio at magalang na sabi, kung ganoon ay kayong dalawa ang honorable pianist, at ito ang paborito niyong disipulo, pasensya na. Habang nagsasalita siya, tinuro ni Sergio si Daryl at sabi, kahit na kakakita ko lang sa kanya, pakiramdam ko ay nagsama na kami. Noon, syempre, hindi ko alam na si Daryl pala siya. Lagi kasing dart ang tawag niya sa sarili niya. Sinabi sa kanila ni Sergio kung paano niya nakilala si Daryl. Syempre, sinasadya niyang itinago ang ilang mga hindi kasiya siyang karanasan at sinabi na tinulungan siya ni Daryl na ikalat ang mga lobo at detoxified siya. Pa rin, sinabi niya sa kanila na mayroon silang isang mahusay na relasyon. Nagkatinginan sina Celine at Queenie at ibinaba ang kanilang bantay. Napakagwapong lalaki na kilala si Daryl. Marami nang nakita si Celine sa mundo, kaya hindi siya dapat na nalinlang ng madali ni Sergio. Gayunpaman, halos lahat ng sinabi ni Sergio ay nangyari, bagaman sinasadya niyang itago ang ilang mga detalye na naging mahirap para sa kanya na sabihin kung ito ang katotohanan. Si Queenie ay simpleng pag-iisip, kaya nagtiwala siya kay Sergio. Tinuro niya si Arthur ng tuwang-tuwa at sinabi, dahil kaibigan ka ng aking bayaw, tulungan mo akong patayin siya. Sinamantala niya at ng 5 poison sect na mga alagad si Daryl at ginawang ganyan siya. Sinulyapan ni Queenie si Arthur na may nakamamatay na pagtingin sa kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan ni Arthur at ang malamig na pawis ay kumunat sa kanyang noo. Nasa gulat siya. Ito ay naging kaibigan ng lalaki na si Daryl. Ang mga bagay ay naging mas mahirap. Gayunpaman, nang marinig niya ang
Sigaw ni Queenie, si Sergio ay walang kaunting balak na gumawa ng isang paglipat. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, miss. Iniligtas ako ni Daryl, at tiyak na gagantay ako sa kanya, ngunit malubhang nasugatan siya ngayon. Ang pinakamahalagang bagay para sa amin ay umalis at hayaan siyang mabawi. Muna, si Sergio ay mukhang solemn na at taos. Puso nang magsalita siya, ngunit ang kanyang mga mata ay sumabog na. May isang pahiwatig ng tuso. Hindi siya bobo, hindi niya sasayangin ang kanyang panloob na enerhiya na nakikipaglaban sa 5 poison sect para sa kapakanan ni Daryl. Medyo nababahala si Queenie. Gusto niyang sabihin ng higit pa, ngunit sinamantala siya ni Celine. Queenie, tama siya. Pinakawalan ni Celine ang isang buntong hininga. Bitin ang kanyang mga labi, at sinabi, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagalingin ng mga sugat ni Daryl. Isantabi natin ang iba pang mga bagay para sa oras. Hindi pa huli ang paghihiganti, kahit sa 10 taon. Bukod dito, ang 5 poison sect ay hindi mananatiling mapagmataas ng matagal. Sa huli, tumango siya sa Sergio at sinabing, salamat. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Sergio. Alam niya na si Daryl ay nasa isang matinding kalagayan, at kailangan nilang makahanap ng isang ligtas na lugar upang pagalingin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Malugod ka. Lumakad si Sergio sa kanila at pinakawalan ang kanilang mga points para sa kanila na may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Nang maamoy niya ang samyusa kanilang mga katawan, hindi niya maiwasang huminga ng malalim at nakaramdam ng pagkalasing. Pagkatapos, lumingon si Sergio at tinulungan si Daryl. Walang malay si Daryl at walang ideya sa nangyari. Tayo na, hinawakan ni Sergio ang braso ni Daryl at sinabi na may ngiti, narito ako sa iyo, huwag matakot. Hindi masyadong binigyang pansin ni Sergio ang mga tao sa paligid niya. Galit na galit si Arthur. Ang taong iyon ay masyadong mapagmataas. Sinabi na sa kanya ni Arthur ang sitwasyon, ngunit nais pa rin niyang ilayo si Daryl. Tila hindi niya sineryoso ang 5 poison sect. Sumigaw si Arthur, tumigil ka. Huminto si Sergio at tumingin sa kanya ng malamig. Ano ang mali? Humugot ng malalim na hininga si Arthur at sabi sa hindi mapigil ang galit, sir, si Daryl ang importanteng nadakip ng 5 poison sect. Hindi mo siya pwedeng kunin. 2. B. Continued, column.